kilograms para sa pinapainom. And then, at least nasa 1.5 para po sa ini-injection. Ayan. So, kaya po dito po nagsimula mga kasis kung bakit ako naging infected ng scabies mites dahil ito sa stray dogs na tinulungan kong i-rescue dahil hindi ko alam na may sakit pala ito. Ito po mga kasis ang dahilan bakit hindi po ako nakapag-update ng 5 buwan ng EPG's Batang Quiapo. Ito po yung dahilan. Nag-rescue po ako ng stray dog at hindi ko alam na may scabies mites siya. Ako pong kauna-unahang infected po at hayon. Ang scabies mites po is microscopic siya, hindi po siya nakikita. Hindi ako pinagkakatulog niyan. Kinabukasan yung stray dog namatay din. Nag-iwan sa akin ng sakit. Lahat ng mga aso ko infected na rin. Yung mga 4 kong teacup namatay. Talagang infected sila. Tapos kung kailan naman nga gumaling, saka naman sila napasukan ng canine December virus, gawa ng wala pa silang vaccine. Sobrang nakakalungkot. 5 months na gamutan, sobrang mahal. Magpapalit ng bedsheets, magpapalit lahat, blanket, pillows, ganun. Hindi. Tapos medication, sobrang mahal mga kasis. Yan po mga kasis, ang itsura ng scabies mites, microscopic po siya, hindi po siya talaga nakikita. Ayan mga kasis, pinapakita ko sa inyo ang mga kagat ng scabies sa legs ng asawa ko. Ayan, di ba nakikita nyo para siyang mga pimples na, ayun, nakakatakot kasi bawat botlig, meron pong nagdidig dyan na mga mites sa loob. Ayan, hindi po talaga yan nakikita, pero kung sa microscope po, kitang-kita po yan na may mga mites diyan. Pag namumula, meron pa yan. Kaya gusto ng asawa ko, ipatanggal. Ayan din po mga kasis, yan yung mga kagat ng mga puppies. Yan, kawawa yun, mga namatay na rin. Ayan, mga infected din sa scabies mites. Ayan, kawawa din mga teacup ko. At ito po mga kasis, ipinapakita ko sa inyo. Ayan, yan po yung actual na kinuha po yan si Pachacha sa amin, yung teacup po siya na Maltese. Ayan, ayun, dinala siya sa vet. At kumuha lang ng kunting langib. Ayun, 'di ba? Microscopic po siya. Gumagalaw yung mites. Ayan po sa mga poor mom dyan na yung mahilig mag-rescue. Hindi po masama mag-rescue ng stray dog, pero please, yung diretso nyo sa vet kasi wag niyong iuwi sa inyo kung may mga hayop naman kayo kasi maliliit lang po yung mites, may possible kasi nagsisiksikan sila, hindi sila madali-daling mapuksa. Yung pagpapalit pa kayo ng bagong bedsheet, bagong kama, kutsyon, blanket, pillows, lahat puro kayo mag linis sa mga sahig ninyo kasi talagang hindi basta-basta mawawala sila. O, di ba? Gumagalaw-galaw. O, gumagalaw-galaw yung mites. Kaya hindi po talaga madali silang mapupuksa. Talagang yung ginagawa ko mga kasi sa stray dog, sobrang nakakaawa nga, pero wala po talaga akong kaalam-alam about sa mga langib. Nandoon pala namamahay yung mga mites. Kaya tinatanggal ko na wala akong gloves. Hayun, siguro kung nakikita lang ng mga mata ko, napapansin ko, nararamdaman ko, yun, makikita mo talaga nagtatakbuhan yan sila. Nagtatakbuhan yan, tapos kanya-kanya silang tago sa skin. Pag nandun na sa loob, nangingitlog at doon nagsisimula ang pangangati ng skin. At kung hindi pa, wala pang pamumula yan, kung kakamutin mo, doon nalalabas yung mga
mga butlig-butlig na parang pimples. Ang magandang gamot po niyan mga kasis is, nasa Lazada din yun ma-order yung tea tree oil. Ayun, magaling po yan. Tapos, yung sabon nila, yung Dr. Wong sulfur soap kulay white, tapos yung coconut virgin oil, ayun, para ma-moisturize yung mga balat nila. Tiyagaan lang talaga, matagal po talaga ang healing process nila. It takes 5 months, kaya ang asawa ko, ayun, infection yung kagat niyan, parang naging pigsa. Ngayon, ako naman, ang paminsan-minsan lang pangangati, pero ang nag-iwang bakas is puro piklat na lang. Piklat, kaya hindi masama pong tumulong sa akin. Lahat puro awa. Kaya lesson learned po to mga kasis.